Good day mga kaibigan, i-walk around review natin itong Toyota Hiace Commuter. Tinawag din itong workhorse ng Toyota mga kaibigan. Kilalang kilala ito sa pampasada at panghanap buhay na sasakyan. Mas makitid ang body nito mga kaibigan compare mo sa Commuter Deluxe at GL Grandia. Pero ang ilaw niya ay parehong halogen, pero makaiba lang ng design. Ang presyo nito ay 1,390,000 pesos. So meron siyang 136 PS na horsepower at 300 Newton meters na torque. Ito naman yung GL Grandia mga kaibigan. Ang difference nila ay 900,000 pesos. Mas malakas ang makina nito at mas malapad ang body nito compared mo dito sa Hiace Commuter. Ang headlight nitong Commuter mga kaibigan ay bulb type din or halogen. Bulb type ang kanyang turn signal. Wala lang itong daytime running light at yung fog light. At wala rin siyang sensors. At malayo yung design niya mga kaibigan sa dito sa GL Grandia. Yan yung sa GL Grandia. Pero sa halagang 900,000 ay malaki na ang sa-save mo sa Commuter. Ang lamang lang nitong GL Grandia ay malapad ang body at mas maganda siyang tignan. Mas maluwag yung space para sa pasahero at yung comfort ng upo ng mga pasahero ay mas lamang itong GL Grandia. Pero kung pampasada ay okay na rin itong Commuter. Yan ang pagkakaiba nila sa side profile mga kaibigan. Ganyan yung sa Commuter at ganito sa GL Grandia. Bali ang magandang comparison natin sa Commuter is yung Commuter Deluxe. Gawan din natin ng video sila mga kaibigan. Steel rim itong sa Commuter at naka-mags yung sa GL Grandia. 195 rim 16 ang size nitong sa Commuter at yung sa GL Grandia ay 235 60 rim 16. So sa lapad ay mas malapad yung sa GL at mas mataas naman yung profile nitong sa Commuter. Ito yung sa door trims ng Commuter, plastic door trims, manual yung kanyang windows at meron siyang standard na speaker. Ang lamang na lamang dito ng GL Grandia o kaya yung Commuter Deluxe mga kaibigan ay yung makina ay nasa harap. Itong sa Commuter ay nasa ilalim ng upuan ng driver at ng front passengers. At ang steering wheel niya ay urethane, wala siyang mga control buttons at dash mounted na manual yung gear shifter at press and turn button yung kanyang handbrake. Yung sa GL Grandia ay pull. At ang infotainment system niya ay yung standard na Toyota audio system, manual or dial type yung mga aircon controls niya. At ito naman yung sa GL Grandia, plastic ang molding ng door trims pero maganda ang material na ginamit, pati yung sa upuan. Ito yung sa upuan niya. Ito ang maganda sa GL Grandia or sa Commuter Deluxe. Same na dash mounted yung yung gear shifter pero mas maganda yung sa sa GL Grandia. At yung handbrake niya ay pull lever. Sa steering wheel ay leather wrap at meron siyang audio controls. Ito yung sa upuan naman ng front passenger ng Commuter. So ang dashboard niya ay plastic din na kulay gray, dark gray. At pwedeng gawing upuan ng pasahero yung sa center console niya. Okay, tignan naman natin itong passenger cabin nitong Commuter. Bali 4 rows ito na tig tatlo. So 12
Meron siyang compartment dito na lagayan ng kanyang tools at yung jack. At meron din ganitong compartment sa GL Grandia at Commuter Deluxe, pati yung Super Grandia. Yan yung sa engine bay niya, nasa loob. At yung mga upuan nito ay urethane na kulay dark gray. Bali wala siyang headrest. Yun yung tapos hindi siya nare-recline. At bali 12-seater sa cabin at 3 naman sa harap kasama yung driver. Ayan yung sa likod niya. Almost the same lang din yung bukasan sa likod ng ng Commuter Deluxe. Yan na foldable yung isang upuan or yung 60% nung sa sa fourth row yung sa likod, at pwedeng maglagay ng mga bagahe. At dito sa ilalim ng mga upuan niya ay pwedeng mapaglagyan ng mga gamit or mga bagahe. Maraming seating capacity pero compromise ang legroom at yung comfort ng passenger. At ito yung hindi obvious na difference nila kasi nakatago. Itong sa Commuter ay yung lata or yung hard material, at dito sa Commuter Deluxe or sa GL Grandia ay plastic. Yan. Na experience ko kasi na nag-blow out yung gulong sa likod, sa rear part na gulong ay nag-blow out, tapos biyak yung yung material na yan, yung plastic material na yan. Okay, ito naman yung seating configuration sa GL Grandia. Maganda yung seat materials niya at nare-recline yung upuan. At meron siyang headrest. Yan yung sa likod at yan yun man sa likod ng Commuter. Almost the same sa mga materials ng lights sa front at sa rear. Ayan po. So hopefully nagustuhan nyo itong simpleng walk around video natin sa Hi-Ace Commuter at simpleng comparison natin sa GL Grandia. Mas magandang comparison mga kaibigan sa Commuter is yung Commuter Deluxe. So subukan natin gawan ng video yon, comparison video. Maraming salamat muli sa mga valid subscribers natin. At ganun din sa mga viewers natin. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, free at libre po ang subscription. Wala pong hidden charges yan. So, maraming salamat muli. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe. And God bless.